Siyempre po, isa pong mapagpalang pagbati ang lagi kong pinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, saan man po kayo sulok ng daigdig naroroon, ay sana po ay lalayo sa inyo or mailayo kayo sa anumang uri ng kapahamakan, lalo na po sa mga sakit, na mga mabibigat na sakit na yan. Sana lumayo sa inyo, bagkos ang darating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. At kung mayroon man pong kamalasan na dumating sa inyo, ay harinawang huwag na lumis na sa inyo, dito na lang dumapo sa mga anti-kalingap na mga demonyong ito. But anyway, wala po akong topic ngayon sa mga anti-kalingap na ito, dahil nga po gusto ko munang bigyan daan itong mga nangyayari dito sa ating bansa, lalo na itong hearing dito sa Senado sa impeachment ni BP Sara. Ayan po. At anyway, abang-abang lang po ako kung ano yung pwedeng pagmumurahin dyan sa anti-kalingap na yan. Ayun na lang po. Sa ngayon po ay pangsamantala, wala po muna akong topic dyan sa mga animal na yan. Bagkos ito muna ang pagtuunan ko ng pansin, itong mga malitagang na mga congressman at mga senador. Yan po yung mga tinatawag ng malitagang na kung saan po ay nanginginig na po sila ngayon. Opo, tama po yung inyong narinig na nanginginig na po itong mga kawatan dyan sa Kongreso at saka dyan sa Senado. Dahil dito sa 3 araw na hearing, ay mukhang lumalabas dito na yan, yung witness nila na yung NBI agent na yan kuno, na expert witness daw kuno na yan, ay kadami-dami palang kaso ang hayop na yan. So nasaan ang kredibilidad ng animal na witness na yan? Ito kaya ang hilig-hilig po talagang gumawa itong kongreso ng kwan eh. Itong mga congressman na mga wala namang kakwenta-kwenta kung bakit nandyan pa yung mga yan. Ang hilig nilang gumawa ng puro kababalaghan itong mga animal na ito. Gaya lamang po nung pumunta yata at mag-register lang yata si Atty. Zuleika Lopez, yung pong chief of staff ni BP Sara, ay imagine mo, pati yung sinabi lang ni Zuleika Lopez na maghanda tayo sa bagyo, no? Sa bagyo, malakas na bagyo ni Inday, at ready at maghanda lang daw. Ay imaginin mo, ay nag-react agad itong congressman ng La Union na si Kwan, itong may hydrocephalus, yung ang laki-laki ng ulo na puro balbas ang mukha, na kung gusto ko nga sana makita ko ito, ako ang aahit niya sa balbas nito, pati yung kwan ito, mukha nito lalaplapin ko na para wala na yung tumubo yung balbas niyan. Nag-react agad na ready naman daw sila. Tama. Lagi naman talaga kayong ready na mga animal kayo, na mga congressman kayo. Lagi kayong ready sa mga tanim ebidensya, tanim testigo, at kung ano-anong mga tanim na buwaka ng ina nyo, palibasa, milyon-milyon ang laman ng mga malita na tinatanggap ninyong mga buwaka ng ina nyo dyan sa flood control project na yan. Ngayon, tingnan nyo, wala pa nga halos, ulan pa lang. Umihi pa lang yung ipis pa lang yung umihi. Putang ina, kabi-kabila na yung baha. Dahil dyan sa mga pagnanakaw nyo sa kabanang bayan ng mga buwaka ng ina nyo. Yan ang problema sa inyong mga hayop kayo. Anyway, kaya ko po sinasabi na talagang nanginginig na itong mga kuwan na ito, itong mga kawatang mga congressman na ito, at ganun din sa mga senador na ito. Dahil nga po, kitang-kita na yung ipresenta nilang testigo na magdidiin daw kuno kay BP Sara, ay putya, durog na durog doon sa cross-examination ng defense lawyer ni BP Sara.
At yung abogado naman na sa private lawyer ng prosecution, puta, sabog-sabog na ang sipon ng gago. Maging ito si Luis Tro na ito, kung naglalaway na, parang asong ulol na itong si Luis Tro na ito, sa kagustuhan lang na ma-impeach itong si BP Sara. Talagang mga tarantado talaga itong mga taong ito. Wala po kayong makikitang matino dyan. Wala po. Unang-una, tingnan nyo. Kagaya halimbawa na lang ito si Chis Escudero. Kaya yan lumipat sa majority, may issue yung hayop na yan sa pagnanakaw. Tapos ngayon, siya ang nagpe-preside ng impeachment kay BP Sara. Nasaan kaya mukha nitong mga hayop nito? Ito rin si Villanueva. Ha? Joel Villanueva na, Jesus is Lord, na putang ina ka. Babairo kang hayop ka. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga politiko. Once na naging babairo kayo, mga buwaka ng ano nyo, pagnanakawan nyo, ng pira ang taong bayan at ang kaban ng bayan. Tingnan mo itong si Rapi Tulfo. Ha? Kon pa lang yan. Ha? Yung pumunta pa lang doon at parang kausap-kausap lang niya yung Viva Max. Magkano na agad ang tip niyan? 250,000 up to 300,000 ang tip pa lang yun. Pero ang sinasabi nitong Viva Max na ito, ano sabi? Pag nabimbang pa raw, 800 to 1 million daw yan. Kaya antimano nagtitip daw yan kasi nga ayaw nito na mabulgar na yung mas malaki pa itong kalingkingan ko diyan sa kanyang ari-arian. Para hindi magsasalita itong mga Viva Max na tinitira nila na ang liit ng dala-dala niyan, 250,000 instant money. Ganon din itong kay Erwin Tulfo. Ilang bisis na banggit yan. Kung ilang bisis na nabigyan ng malita yan. Kaya sabi ko nga rito, wala akong kabilib-bilib na rito sa mga Tulfo na ito. Mga, kasi tatlo naman sila yan. At hindi ko ibibilang ito yung isang Tulfo na si Bin Tulfo. Hindi ko binibilang sa Tulfo yan. Yun lang si Ramon Tulfo na isang hoklobang matanda. Itong si Rapi Tulfo at Erwin Tulfo, ito yung mga ungas na Tulfo. Malita rin po, diniliberan, ilang bisis pong nabanggit ang pangalan niyan, tarantadong yan. Ganon din itong si Joel Villanueva. At ito si Tito Soto. Di ba? Ilan din yan? Mark Villar. Tingnan mo, ang yaman-yaman na niyan, ha? Pero, nabanggit na 7 malita ang diniliber sa kanya. Saan pupulutin itong mga kababayan ko? Kung lahat kayo na nandyan sa Kongreso at saka sa Senado ay mga kawatan, ano pa ang maaasahan sa inyo ng taong bayan? Hanggang kailan magtitiis itong ating mga kababayan sa inyong mga pagnanakaw na yan sa kaban ng bayan? Buwaka ng ina nyo. Ikaw rin, barbers, makinig ka. Ikaw nagago ka. Hindi ka na congressman ngayon kasi wala nang gustong bumuto sa iyo. Diyan sa lugar ninyo. Okay? Wala na. Kaya nga, hindi ka na nanalo ngayon eh. Huwag kang umiipal-ipal na hayop ka. Tarantado ka. Huwag kang iipal-ipal, hindi ka na congressman ngayon. Ayo, mga tarantado kayo, lalo na yung si Paduano na hindi ka maintindihan din sa mga kapulisan. Unang-una, mga kapulisan, ang daming inambos yan ng mga pulis at sundalo. Yang Paduano na yan. Bakit hanggang ngayon hindi nyo pa inaambos yan? Nag-congressman pa ang hayop na yan. Kaya sabi ko nga, pag ako na lang ang makakita niyan, ako na lang maglilikidad sa hayop na yan. Ng Paduano na yan. Kayo dyan.
Kagaya ng kwan, yung isang congressman din na ngayon ay gobernador ng Surigao na itong si Pimentel. Putya, garahe pa lang, gumastos na ng 2 billion. At yung mga iginarahe, pirare, ano pa, basta lahat ng luxury car nandyan. Nasilip itong mga luxury car ni sino to, yung kontratista na si Kwan. Sino ngayon? Hayop na to, nakalimutan ko. Nasilip yon, pero itong mga ano to, luxury car ni Pimentel, hindi nila nasilip. Tingnan mo mga katarantaduhan itong mga hayop nito. Ngayon, sa dinami-dami ng mga nabigyan na delibera ng malita, ng kwarta ng mga malimalita na yan, ni isa dyan sa mga hayop nito wala pa nakukulong. Wala pa. Sino pa ba ang nakulong dyan? Wala pa nakukulong. Ang nakulong pa lang dyan ay si Marcolita na hindi naman tumanggap ng malita yan. Talagang selective justice talaga dito. Palibasa nga, paano yun lang, yung abogado ng yung private prosecutor ng prosecutions panel, tingnan nyo, sabog-sabog ang sipon. Yan yung sinasabi ni President Duterte dati na hindi mo na namamalayan, tumutulo na lang yung uhog mo. Kasi ganyan yung mga sumisinghot. Ganon daw yan. Ang dami talagang mga bangag dito sa Pilipinas. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Na kapag ka ang tao may bisyo, magnanakaw at magnanakaw itong mga animal na ito. Kaya, dalangin ko na lang siguro sa inyo, mga buwaka ng ina nyo, magkamatay na lang kayong lahat. Daanan na lang sana kayo ng piste once and for all para gumaan naman ang buhay nitong ating mga kababayan. Lahat kayo. Na halos lahat kayo ng mga congressman na bibilang yung mga congressman na hindi nagnakaw. Tingnan nyo lang itong anak ni Rapi Tulfo na congressman. Mayroong allocable yan na 2 billion. Samantalang nandyan yan sa Quezon City. Wala namang baha sa Quezon City. Wala namang direktang papasok na dagat dyan sa Quezon City. Pero may allocable na 2 billion ang hayop na yan, na butanding din, na anak ni Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo ba walang issue? Mayroon din. Yung kunwari yan, ang tapang-tapang mag-imbestiga ng mga corruption kuno, nung inimbestigan niya ang PCSO, itong si Mil Robles, galit na galit yan nung unang salyada. Unang araw, pangalawang araw, maamong topa na. Ano yung sinasabi ng iba? Kayo na ang magsalita, kayo na mag-comment dyan kung magkano. Tarantado. Ngayon, sinisilip nila itong 75 million na donation kay Marcolita. Ano ba yun? Hindi naman ninakaw ni Marcolita yan. Dahil donation nga eh. Saan ba galing yung donation na yan? Sa mga private na individuals. Halimbawa na lang, kagaya halimbawa nung yung hindi naman politiko. Isa yan si Mike Defensor, hindi naman politiko yan, isa yan sa nagbigay. Ngayon, 75 million lang yan. Kumpara dito kay Marcos na 285 billion. Billion ba? Million yata. Million lang. I stand corrected. 285 million na ang nag-donate niyan ay isang tao.
Sino? Si Anton Lagdamio. Ngayon, si Anton Lagdamio nasaan ngayon? Nandyan ngayon. Assistant to the President. At bumili na rin po ng bahay dyan sa Forbes Park Subdivision na nagkakahalaga ng kalahating bilyon na bahay. See? Itong si Mel Robles, nagbigay ng 30 milyon. Nasaan ngayon? Siya ngayon yung general manager ng PCSO. 30 milyon yung dinonate, ha? Isang panalunan lang yan sa loto. Sobrang-sobra na ang bawi. Mapanalo lang niya. Sarili niya, ipapanalo niya 100 milyon. 30 milyon lang yung dinonate niya. Yung secretary ng agriculture na si Cho Laurel, nag-donate yan yata ng 10 milyon. Hindi ako nagkakamali, 10 or 5 milyon. Nandiyan ngayon, in-appoint sa agriculture. Yan po yan yung mga puro mga kontrobersyal na mga smuggling ng mga sibuyas, bigas at kung ano-anong mga frozen meat na yan yung mga kinakain ninyo na winawarningan ko kayo na huwag kayong bumili ng frozen meat na yan dahil yan ay naka-formalin. Kutya, tingnan mo. Lahat ng mga nag-donate kay Marcos, may posisyon. Lahat yan. Imaginin mo. Siguro siguro ay kung meron akong masamang intensyon, sana dinala ko dati yan, yung resibo ko, na yung binayaran kong 1.5 million sa tarpaulin nila ni BP Sara. Siguro may position din ako. Pero wala po ako wala po akong plano talaga, sa totoo lang. Wala. Dahil nagkon po ako, nag-donate din po ako halagang 1.5 million sa tarpaulin nitong dalawang ito. Dito kay Marcos at saka dito kay Inday Sara. At yan po ay may resibo po yan. Hanggang ngayon po nandito ang resibo sa akin. Tago lang po dito sa table ko. So ibig sabihin, kung gusto ko lang bumawi doon sa 1.5 million na dinonate ko sa kanila through pagbabayad ng tarpaulin nila, abay may position din po ako. Pero hindi ko nga po hinangad yun eh. Ngayon, siguro ngayon ay medyo mapipilitan yata ako. Mukhang mapipilitan ako na kung sino man yung darating or papalit or magiging presidente ng Republika ng Pilipinas, baka malamang tatanggapin ko yung i-offer sa akin. Dahil isa lang naman po yung pahiwatig ko sa kanila. Hindi ko kailanman ang anumang posisyon sa gobyerno. Ang gusto ko lang, pag i-appoint nyo ako, ibigay nyo ang kapangyarihan sa akin all the way, at magki-create ako ng isang ahensya ng gobyerno na tutudas dito sa mga magnanakaw na ito. Yun lang ang gusto ko. Wala na pong iba. Hindi ko po gusto kung ano-ano pang mga posisyon yan. Ang gusto ko lang po, makapag-create ako ng pwedeng magtudas dito sa mga magnanakaw ito para wala na pong para yung pong mga susunod na henerasyon na mga Pilipino ay maganda na po ang buhay nila. Gusto kong makita na pagkatapos kong tudasin itong mga magnanakaw na ito, gusto kong makita yung pag-angat ng buhay ng kapwa ko Pilipino. Yan lamang po ang pangarap ko sa buhay. Kahit kailan, hindi ko po inisip na pasukin ang anumang posisyon sa gobyerno. Pero sa pagkakataong ito, ako ang mamimili kung ano yung
kung tatanggapan mo ko ng posisyon, ako ang mamimili. Hindi yung isasalaksak sa akin, ayoko ng ganun. Hanggat maaari, yung tipong nandoon yung kapangyarihan ko, natudasin itong mga magnanakaw nito para wala nang tatarantado sa mga susunod pang mga henerasyon. Wala nang maghihirap na mga tao sa susunod na mga henerasyon. Alam nating lahat kung gaano kakawatan ang gobyernong ito. Katunayan, mga kaibigan, napakalaki na po ng inilubo ng utang natin sa iba't ibang bansa. Kung hindi po ako nagkakamali, panahon ni Duterte, apan lang yan. 7 na trillion lang. Ngayon po, kung hindi ako nagkakamali, nasa 21 trillion na. So, ibig sabihin, ginagawa nyo pa lang yung anak ninyo, lalo na po yung mga bagong mag-asawa. Unang arangkada nyo pa lang sa paggawa ng anak ninyo, hindi pa na ilalabas yung anak ninyo, may utang na. Yan ang gusto kong i-emphasize sa inyo. But anyway, mahaba na po tayo, pero gusto ko munang diinan itong bilang pamamaalam ay gusto ko po kayong paalalahanan, lalo na po yung mga lahat po ng mga subscriber ko, kasi nga po ang sinasabi po nila ngayong araw yata na ito darating yung talagang kalakasan ng bagyo, pero mayroon naman nagsabi last minute na parang humina na raw yung bagyo. Pero sa thank you Lord at kung ganon, dahil kung hindi raw humina yan, mas malakas pa raw yan sa Yolanda. Kaya ganon pa man mga kaibigan, mga subscriber ko, mag-ingat din po kayo. Yung lagi ko pong ipinagbibilin sa inyo, huwag nyo pong pababayaan or papayagan yung mga anak ninyo na maliligo sa ulan. Hindi na po safe ang ulan ngayon. Hindi po kagaya nung araw nung tayo yung mga bata pa, nag-i-enjoy tayo sa buhos ng ulan pag maliligo. Ngayon po hindi na po safe. Napakarami na pong dalang mikrobyo yan at napakarami na pong dalang mga lason yang tubig ulan na yan. So, hanggang dito na lamang po at sabi ko nga po ay babantay pa rin ako dito sa mga kaganapan at gusto ko lang pong sabihin ulit sa inyo, nanginginig na po itong mga magnanakaw na mga politikong ito. Ngayon pa lang manginig na talaga kayo, dahil pagka hindi kayo nanginig ngayon, ako ang nginginig sa inyo. Tandaan ninyo at itaga ninyo sa isipan at mata ninyo ang pagmumukhang ito, dahil ito ang magbibigay ng dilubyo sa inyong mga magnanakaw. Maraming salamat po, at sa lahat po ng aking mga subscriber, maraming salamat, at mahal na mahal ko po kayong lahat.